Okay, good day everyone. So, proceed po tayo dito po sa ating setup on how to insert the memory card and how to play back the recording and save the recording dito sa ating B383 Valve PTC version 2. Okay? So, yan. So, first step, dapat, yun, connected na rin yung ating apps dito sa camera. So, andun na po yan sa step natin sa may video po natin on how to set up the CCTV Valve PTC version 2. So, okay, for the first step, kailangan natin si memory card. So, itong memory card ko, is code po pala to. 32 gig. Up to 128 gig, ano naman po siya, supported. So, ito pong memory card natin is class 10 code original. So, kahit anong memory card naman po na micro SD card is okay, pwede naman po as long as original or class 10 dito sa ating camera. So, ito, kapag yung memory card na ilalagay nyo po is fake po siya, meaning hindi po siya totally or hindi po talaga niya babasahin yung memory card. Kung basahin man, hindi rin po gagana or hindi rin po siya mag-record. So, okay. So, ayan. Proceed na po tayo. So, ito, yan. Ang pag-insert po niyan, ganito po. Insert po natin siya dito. Yan. And then, push lang natin. Meron po kayo maririnig na parang nag-click, meaning, ano na po siya, properly inserted na po siya. So, okay. Ayun po. Kapag na-insert yun na po, yan. Punta tayo kay B380 app. So, ito po yung device natin, connected na. So, ayan. Click natin. So, okay. Pupunta tayo ngayon sa may settings. I-check po muna natin kung na-read na ba yung memory card. So, ito. Punta tayo sa recording settings. Yan. Pag ganito po, meaning na-read niya si memory card. So, kapag hindi po niya na-read, re-insert lang po natin. Okay? So, ayan. Paliwanag ko lang po yung recording mode. Sa recording mode, meron po tayong continuous, event, and record audio. Sa video quality, meron po tayong SD and HD. Okay, proceed po muna tayo dito sa continuous recording. So, si continuous recording meaning, non-stop recording po yan. Okay, whole day. Yan, nag-record lang po siya ng nag-record. Okay? And then, ito naman po, si event recording, kapag naka-on po to, mag-record lang po si camera kapag meron po siyang na-detect na event or na-detect na movement. Okay? So, doon lang po. For example, yan, si camera, nakatutok lang dyan. Tapos wala siyang nakikita or na-detect na mga movement, hindi po siya mag-record. Mag-record lang po to once ma-detect niya, uy, merong nakita siyang gumalaw, doon lang po siya mag-record. Okay? So, yun. Kayo pong bahala kung gusto niyo pong i-event recording or continuous. Dapat po isa lang nakabukas dito. Pero ako, advice ko, continuous recording para whole day ang recording natin. Kinagandaan naman po kay event recording, syempre makakasave po tayo sa memory. Kasi kung kailan lang po merong na-detect na movement, doon lang po siya mag-record. Okay? Si record audio naman po, yan, dapat lagi naka-on. Para syempre, pati yung mga voice or yung mga sound, mare-record din ni CCTV or ni camera. Okay? So, ito naman po, video quality. Ito po, pinaka-advice ko lang talaga dito is HD para high definition. Okay? Ito, wag niyo na pong galawin yan. Okay? Para sa memory card naman, pag pinormat natin, for example, nagka-problema si memory card, ipo-format lang natin siya. Okay? So, para ma-save niyo po yung settings, yan, click back nyo na lang po. Okay? So, ayan, dito na po tayo. Proceed naman po tayo. Paano ma-playback yung mga video na na-record ni camera? So, simple lang po. Dito po sa upper right corner, andito po si playback. Click natin yan. Meron nalabas dyan, cloud and micro SD card. So, dapat piliin natin si micro SD card. Yan.
So, yan. Meron po kayo maririnig na parang nag-click, ano na po siya, properly. So, kung maririnig nyo, pati yung pagsasalita ko po, na-record niya. Na-record niya rin po yung sound. So, okay. So, ayan. Dito po, i-filter nyo lang po. For example, anong date yung gusto nyo mong i-playback. Dito po yan. Ito. Kung ano po yung date yung gusto nyo i-playback. And then, for example, kung ano po yung gusto nyo i-download. For example, ito. 10:50. Ipo-point lang natin yung cursor doon sa 10:50 na oras. Okay? So, pag na-point na natin yon, i-click na natin yung download. Yan. Okay? So, yan. Hintayin lang po natin na matapos yung download. So, pag natapos i-download, automatically, mag-save po siya doon sa gallery. Yan. So, wait lang po natin. So, yan. Hintayin lang po natin. So, usually, every 10 minutes siya. For example, na-record nyo po hanggang 11. Tapos, pinoint nyo po, 10:50. Ang ma-download po niya is hanggang 11 o'clock. Kasi every 10 minutes po ang default niya. Okay? So, dun din po pala sa nagtatanong, paano kapag full na yung memory card? Kailangan pa bang i-delete? Hindi na po. Automatically loop po siya or nag-loop recording. Kung ano po yung unang na-delete niya, kung ano po yung unang na-record niya, ayun po yung unang madi-delete. And then, and so on na po yun. Okay? So, yan. Every 10 minutes po ang dina-download ni B383. Okay? Sa ngayon po kasi hanggang 10:50 lang po yung na-record or 10:52. Kaya hanggang 10:52 lang po yung na-download natin. Kasi pinoin ko po yung cursor sa 10:50. So, ang maximum na na-record na is 10:52. Hanggang 10:52 lang po yung na-download natin. So, kung hanggang 11, for example, hanggang 11:10, tapos pinoint natin sa 10:50, ang ma-download niya is hanggang 11. Kasi every 10 minutes siya. Okay? So, kung gusto niyo pong i-download tong hanggang 11:10, gawin niyo po, yan, 11:05, yun, doon kayo magsimula. Okay? So, since okay na, tapos na po yung na-download natin na recording, saan siya makikita? Punta po tayo dito sa gallery. Yan. So, ito po, yung na-record natin or na-download natin na recording. So, ayan po. Nakikita niyo, dual po yan. Kung ano po yung na-record sa dalawang camera, ayun po yung mada-download natin or makikita natin sa recording. So, yun na naman po ang ating step by step on how to play back dito po sa ating camera.